So yun mga ka-streetwise 'no. So sa hindi pa po nakakaalam, ay naglabas na po ng findings ang Quadcom nung nakaraan nilang hearing. At base po sa findings po ng Quadcom, ang pinaka-mastermind daw po ng droga at saka ng pogo sa Pilipinas ay si dating Pangulong Duterte, nung si Duterte yung presidente. Okay. So ngayon, syempre naging viral po yung ano na yan eh, yung findings ng Quadcom po na yan. Pero medyo maintriga lang po yung naging reaction dito ni Montulfo. So sabi dito ni Montulfo, 'di ba, na inaako niya daw po yung kasalanan. Kung ano daw po ang ginawa ni Duterte nung si Duterte ang presidente, kasalanan niya daw po 'yan. At ngayon daw po ay nagsisisi na raw po siya, 'di ba? At tumahagulhol daw po siya sa iyak. Kasi si Montulfo daw po, siya daw po mismo ang nagpatakbo kay Digong. Actually, actually may mga kwento pa siya dito 'no, na mayroong pang money involved. So pag-usapan natin 'yan mamaya. And bukod diyan mga kababayan, syempre to the rescue itong si Butiking Pasay. Kilala niyo si Butiking Pasay? Si Panelo. Okay. So sabi naman ni Panelo, wala daw pong katuturan yung findings ng Quadcom. So pag-usapan natin 'yan 'no. So una, puntahan muna natin yung statement ni Panelo. So sabi ni Panelo dito okay. So Quadcom findings designed. Quadcom findings designed to destroy Duterte VP Sara. Sabi ni Panelo yan. Actually, yung Quadcom mga kababayan, hindi naman nakafocus kay Sara eh. Di ba baka yung kung ano, yung committee ni ano yon ni Joel Chua, yung Blue Ribbon. Pero yung Quadcom hindi naman nakafocus kay Sara. Bobo talaga si Panelo, no? Sasalita na lang, bobo pa, no? So, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo on Saturday slammed the findings of the Quad Committee's probe into the previous administration's war on drugs, di ba? The allegation made against these people are either coerced testimonies or based on hearsay or both, said Panelo, was also served as spokesperson during the Duterte administration. So actually mga kababayan, yung sinasabi ni Panelo, hindi daw po ito magpuproceed sa korte. Pero bobo rin talaga si Panelo eh, no? So kasi mga kababayan, yung mga testimony po nila Matobato, nila nila Mark Taguba, nila Jimmy Guban, nila Asierto, ebidensya na po sa korte 'yon. So ang tawag po doon, testimonial evidence, no? So testimonial evidence tawag doon. Tapos mga kababayan, bukod doon sa ah, ib ah, mga ebidensya po na 'yan, meron pang circumstantial evidence. Siyempre yung sinasabi ng mga tao ng mga personalidad po na 'yan, sila Taguba, sila Guban, sila Asierto, sila Las Cañas, tumutugma po ito sa circumstantial evidence na nangyari po sa Davao Raid. So at least makuha natin yung point, no? So siyempre mga kababayan, dahil po dyan sa Quadco, meron pang documentary evidence. So siyempre, 'di ba, nagkaroon ng raid, 'di ba? Yung mga papers na yan, may mga dokumento yan, yung mga transaksyon na yan. So aabot po ito sa korte. So ewan ko lang no kung anong klaseng utak meron tong si Panelo, basta lang mailusot niya lang, 'di ba? Basta mailusot niya lang talaga. So ngayon mga kababayan, no, bigla ko nakita rin 'tong statement ni Montulfo na para sa akin, this is one of the very controversial na sinabi ni Montulfo. Okay. So ito pinost niya ito kaninang mga 12:00 ng tanghali ata niya 'to pinost eh. So sabi dito okay, teka lalakihan nga natin. Maganda kasi 'to eh. Hindi, ewan ko lang kung ano medyo natawa rin ako dito. Okay. So sabi dito Ramon Tulfo, okay. Masakit daw sa House Quadcom. Ito, masakit daw sa House Quadcom ani ni Antipolo Representative Acop ang matuklasan na si dating Pangulong Digong ang pasimuno ng Grand Criminal Enterprise sa kanyang administration. So ito nga po sinasabi kong mga kababayan. Mamaya papapanood ko yung video sa inyo mamaya, no? Na ito nga po yung findings ng Quadcom. 'Di ba? Na yung criminal enterprise pala ang pasimuno si Digong. Okay? So sabi dito, napakasakit po nito dahil pawang tayo ay nabudol ayon kay Akop, 'di ba? Sabi niya dito, kung totoo ang findings ng House Quadcom, mas matindi ang sakit na nararamdaman ko dahil ang inyong lingkod ang nag-udyok at nagtulak kay Digong na tumakbo bilang pangulo ng bansa. Yan. So, inaako niya yung kasalanan ni Digong. Hindi kasi ito yung point niya eh, 'di ba? Na masama daw ang loob niya
Kasi siya daw po ang nag-udyok sa pagtakbo ni Digong sa presidente. So, ibig sabihin nun, ang pinapalabas ni Montulfo, kung hindi niya inudyok si Digong na magiging na tumakbo bilang presidente, so hindi pa mangyayari yung war on drugs. Kasalanan mo pala yan eh. Montulfo, ikaw pala may kasalanan, walang yaka. Sabi niya dito eh, na, oh. So sabi dito, okay, gusto kong humagulhol sa sakit ng loob. Well, in fairness, mas ano daw, nagsisisi na siya dito kasi umahugulhol eh. Di ba? Umiiyak daw siya eh. So ito ang sabi dito ah. Okay. Di kaila sa karamihan na ako at si Digong ay madikit na magkaibigan. Our friendship dates back to the early 1990s. Parang kahapon lang nang sinabi ko kay Digong sa pagkainan sa isang restaurant sa Davao City na siya ang susi ng katahimikan ng bansa. So sinabi niya yan sinabi ni Montulfo yan, no? So sa isang restaurant daw. Okay, continue natin. Sabi dito, sabi ko, kung siya ang maging presidente, baka titino ang mga nasa gobyerno at masugpo ang kriminalidad gaya ng ginawa niya sa Davao City. Okay. So, well, ayan din po yung pinangarap din ng mga tao. Kaya nga nila binoto si Digong noon eh. 'Di ba noong 2016. Kaya nga binoto ng mga tao si Duterte noong 2016 kasi ito rin po yung inaasahan nila kay Duterte. Yun nga lang pala iba nangyari. Iba nangyari, 'di ba? Yung inaasahan natin na hulog ng langit akyat pala ng impyerno. Mamatay tao eh. Oh, sabi pa dito continue Okay. Teka lang, ito, ayan. Kung hindi ako nagkakamali, lakayan natin para mas maganda. Wait. Ayan, lakayan natin. Okay. Yan, kung hindi ako nagkakamali, mga 3 or 4 years bago ang 2016 presidential election when I broached the idea to him. Ang sagot niya ay loko-loko. Loko-loko raw ako, 'di ba? Dahil wala naman siyang national prominence at pera na itusto sa kanyang kampanya. Sabi ko, iboboto siya ng masa on the platform of good government and elimination of drugs. Well, totoo 'yun. 'Di ba? Ito yung pinangako ni Digong eh. 'Di ba? Elimination of drugs na hindi naman nangyari. 'Di ba? Susugpuin daw yung droga sa loob ng 6 na buwan. Actually, ito yung hindi ko makuha mga kababayan eh. Ito maisingit ko lang, no? Itong mga bobong mga DDS na to, no? Kung makapagsalita sila ngayon, lagi nila sinasabi, wala, weak leader talaga si Bangag. Lagi nila sinasabi eh. Wala, weak leader yung si Bangag. Kasi yung droga bumalik. Tanga talaga, no? Well, in the first place, bakit natanggal ba? Nung panahon ba ni Duterte, natanggal ba yung droga? Naalis ba yung droga? Sa Davao nga, hindi nila napaalis eh. Sa Pilipinas pa, sa buong Pilipinas pa kaya? Ayan yung hindi masagot ng mga bobong DDS eh. 'Di ba? Oh. Continue natin Teka, lakayin ulit natin. So sabi dito, okay. Walang ibig sumuporta sa isang kandidato na mababa sa survey. Okay, so sabi ito yung malupit eh. To fund this early campaign, I approached some of my businessman friends to get 65 million. Di ba? If memory serve, a Davao City merchant named Ed Bangayan was with me when I received the campaign money. Yan So nagsimula daw lahat kay Montulfo, sabi niya. So ngayon, sisihin natin si Montulfo. Oh, so sabi dito okay. I also pleaded with an American political strategist makers for several US presidents to help in the campaign. Yan. The rest is history. Yan sabi yan ni Montulfo. And actually ang nakakatawa dito may mga nagko-comment dito sa post ni Montulfo na sumasagot siya. So sabi niya dito okay, yung isang tanong, "Sir, bakit sabi ni Attorney Panelo siya daw ang nagpatakbo kay Digong? Siyang nagkumbinse." So credit grabber Sabi ni Montulfo, sabi niya, "Bira sila magkita ni Digong palagi. Kami ang nakikita." Yan. So, ewan ko lang pero ito malupit, yung sunod na comment. Okay. So sabi dito ng isa comment Okay, Sir Mon, if I may ask po, since you've publicly stated that you and PRRD are very close friend, sanggang dikit, and you even broached him to run for president, I'd assume that you're genuinely
believe that he's a man of integrity and honor. Going extra miles to stick your influential friend to raise funds for his campaign proved even more than you trusted the man. Okay, totoo yun. Okay. I get the point, no? Okay. Here's my question. There's no doubt that PRRD did some good and changes in our routing system. Somehow, but having his son, Paulo Duterte, and even the VP's husband involved in the biggest drug smuggling scheme and now himself in the illegal drug trade, do you honestly believe all the accusations against him? His son and son-in-law. Okay, so tinatanong dito kung naniniwala ba siya doon sa mga aligasyon. So sabi ni Montulfo, yes, I believe now that his son Paulo and son-in-law were involved in smuggling during his term. I refuse to believe before. So, ibig sabihin nun mga kababayan, nung si Duterte yung presidente, naririnig na po talaga ni Montulfo yung balita po na to. Nasangkot po sa smuggling ng droga itong si Paulo at saka si Man Scarpio. So, kahit na may naririnig daw po siya nung panahon na yon, hindi daw po siya naniwala. Pero ngayon, naniwala na siya ngayon. So, whatsoever, so, ewan ko lang. So, ayun ang gusto kong marinig sa inyo, sa mga makakapanood nito. So, ano nga po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Montulfo. And actually, para makumpleto po yung topic natin, ito po yung sinabi ni Congressman Acop. Actually, 28 minutes yun eh. Pero, pinutol ko na po, gawin natin ano na lang, 3 minutes na lang po, no? Yung huling part na lang. So, ito yung sinabi ni Congressman Acop, di ba, na Mr. Jimmy Guban. So, ito po yung sinabi ni Congressman Acop na nireaksyonan nga po ni Montulfo at saka ni Panelo. Okay, sige, continue natin. Colonel Asierto, Mr. Jimmy Guban, Mr. Las Cañas, and Mr. Taguba have all bared their stories before the Squadcom, and it is through our combined efforts, through their stories, and our interpellations where we discovered common personalities that seem to just be consistently present in all the narratives. Alam niyo mga kababayan, no, yung nakakatuwa dito sa Quadcom, itong si Taguba, si Guban, si Asierto, di ba? Eh, hindi po magkakakilala yung mga yan. Pero yung kwento po nila ay tumutugma. Ayun po eh, ayun po yung ano eh, yung malaking ebidensya po dito na sinasabi nga po natin na posibleng, di ba, tanggapin ng korte. Kasi ako naniniwala ako, no, malamang next year, itong Quadcom po ay maglalabas na po ito ng committee report para kasuhan po si Digong. Sa tingin ko po, doon po bagsak nito at sana po mag-proceed po ito. Oh. But what do we make of the war on drugs? Konting silip para sa ating mga kababayan. Mukhang ang war on drugs was a convenient way to eliminate competition in the drug trade. More specifically, the local manufacturers. Let us remember, ang key feature ng war on drugs ay ang reward system. Every kill is compensated. And the bigger the catch, the higher the video. Colonel Espinido even adds that awards could go as high as 100,000 and that the system at that time was known to all policemen. It was such a strong but perverse incentive to play along with the war on drugs. The existence of the reward system is not denied. In fact, ipinagmayabang pa ito ni former President Duterte at ang kanyang mga alipores. This reward system has long since existed in Davao and was transposed in the national scale noong taong 2016. Evidently, this reward system caused the systematic killing of operators of drug laboratories and chemists and those distributors who source their product from these local manufacturers. Ano po ang benefit? Open season na po for drug importers. Ang masama, isa itong naging ugat ng extrajudicial killing. Huwag po nating kalilimutan na napakarami ang namatay sa war on drugs. 30,000 ayon po sa datos. Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami sa kanila, ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Actually mga kababayan, no, ito naalala ko lang, no, na nung panahon ni Duterte, ito yung palusot ng mga DDS eh.
kung totoo daw pong drug lord si Duterte, bakit niya pinigilan yung pagbebenta ng droga? Eh, di ibig sabihin nun, 'di ba, kinalaban niya yung sarili niyang negosyo. 'Di ba, ayun ang point ng mga DDS, eh. Well, ang point dito mga kababayan, tinanggal po ni Duterte yung mga kakompetensya. At siyempre 'pag walang kakompetensya, 'di ba, yung droga tumataas yung presyo. Pero naka-basic yun, eh. Oh. happens ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil Kita nyo, 'di ba? Tingnan mo yung ginawa ni Akop, oh. Picture ni Digong, ni Michael Yang, ni Pulong, 'di ba, ni Bongo, tsaka ni Bato. 'Di ba? Actually, mabigat 'to. At hanggang ngayon wala pa ring statement ata si Bato rito, no, tsaka si Bongo. Si Pulong wala din, tanga naman yun, eh. Wala namang sasabihin, tama yun, eh. tayo pong lahat ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya ay halal ng taong bayan. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry at sisiguraduhin po namin ayusin ang ating mga batas upang masiguro na hindi na mauulit ang mga kaganapang ating natuklasan. Sa darating na taon at sa mga susunod na Quadcom hearings, tatalakayin po natin ng mas malalim ang usapin ukol sa droga dahil sang-ayon naman po tayo, salot po ito sa lipunan. We will leave no stone unturned. Maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na taon. Marami po. Yan ang ibig sabihin, hindi pa tapos yung laban sa Quadcom. So, malamang, ito yung nakikita ko dito, eh. Next year, ang punteriya nito is pagsampa ng kaso kay Bongo, kay Bato, at saka kay Digong. Nasakto, mag-eleksyon. Wala yan, eh. Wala, talo na to. Talo na to si Bongo at si Bato. Pag tinuloy ng Quadcom ito, talo na to. Sure yan. So yun mga ka-Street Toys, so dyan po sa Team Replay, no, ano pong masabi nyo nga po dito, sa sinabi nga po ni Montulfo na kung ano man ang nangyari, kasi parang ngayon na pinapalabas niya, eh. Di ba, nagsisisi si Montulfo. Kasi kung di daw dahil sa kanya, hindi po makakaroon ng presidenteng psychopath tulad nga po ni Digong. Okay. So kasalanan mo pala. Hindi, joke lang, ah. So yan mga kababayan, so paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Andiyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.